Marami akong pangarap para sa aking bansa, lalo na sa kaunlaran nito sa komisiyo, medisina, edukasyon at agrikultura. Ngunit sa pangarap na ito, kailangan ko rin ang aking mga kapwa Pilipino, kaya't sa ganun, naisipan kong bumuo ng organisasyon para sa pangarap na ito. La Liga Filipina. Para sa iyo ito, Pilipinas. Para sa iyo, gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti mo. Kahit kapalit pa nito'y buhay ko. Aray! Francisco! Francisco! Manganganak na ata ako. Hindi ko Kahit na may kaya. May ka lang ng malalim. Pasyano! Pasyano! Tang, Dali ko dito ang kumadrona. Magpadali ka! Ngayon sige din! po, huwag kayong bibitaminang. Ginang dito po. Sige, sige. 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 Yan na, Ire. Isa pa. Isinilang ako sa Calamba noong ika-19 ng Hunyo 1861. Ang aking unang hininga ay muntik nang maging huling hininga ng aking ina. Dahil sa laki ng aking ulo, tila isang himala na kami ay kapwa nakaligtas. Marahil, itanadhana talaga akong magdala ng mabigat kaisipan sa mundong ito. Sige anak, ang karunungan ay nagsisimula sa pagkilala sa mga titik. Sige't basahin mo ang alfabetong Tagalog. Opo, nanay. A, A, ba, ba, ka, ka, da, da, e, e, ga. ga. Napakagaling, Jose. Ang talinang yan ay handog ng Diyos. Gamitin mo ito para hindi malinlang ng ninuman. Itinuro sa akin ng aking ina ang pananampalataya sa wikang Ingles, Espanyol at Tagalog. Doon ko natutunang kumausap sa may kapal. Sa lahat ng aking mga kapatid, si Concepcion ang aking katuwang sa bawat laro at kasiyahan. Ngunit, sa edad na 3, kinuha siya ng langit sa akin. Doon ko natutunan na ang pag-ibig ay may kakambal na bait. Iyon ang unang pagkakataon na ang aking mga mata ay naging bukal ng luha, ang unang hagupit ng tunay na kalungkutan. Mula sa binyan hanggang sa pader ng Ateneo at UST, naging tahanan ko ang mga libro. Ngunit sa labas ng mga pahina, nakita ko ang realidad. Mga Indio! Nakita ko ang mga Pilipinong tinatawag na Indio sa sarili nilang lupa. Ang bawat pag-aalista sa akin at sa aking mga kababayan ay nagsilbing mitya ng aking galit. Ang pagpitay kina Patrick Gomez, Burgos at Zamora. Doon ko unang natuklasan ang pagsik ng kawalan ng katanungan. Ang luhang dumadaloy sa aking mga mata noon
ang naging tinta ng aking mga hikain. Mula noon, hindi na ako basta bata. Ako ay naging isang Pilipinong may misyon. At sa mga oras na iyon, alam kong hindi sapat ang pader ng Maynila. Noong 1882, palihim akong tumuhok patungong Europa. Hindi para tumakas, kundi para maghanap ng liwanag na dadalhin ko pauwi sa aking lupang sinilangan. Sa Madrid, Paris at Berlin, doon ko isinulat ang Noli Me Tangere. Maraming gabi ang lumipas ng aking tanging kasama ay ang putong. Nilalamig, walang pera, at halos ihulog ko na sa apoy ang aking manuskrito dahil wala akong pampayad sa paglilimpak. Bawat salitang isinulat ko ay hango sa aking dugo at paghihirap dahil alam ko ang bawat pahina ay katumbas ng pag-asa ng aking bansa. Jose! Bakit para kang bangkay na nakagay ng Maximo ng aking nobela? Tapos na itong ngunit silang mamatay itong kasama ako dahil sa kasi. Mas huwag kang mag-alala. Narito ang pondo. Ilathala natin ang katotohanan upang makasampo ang lingkod. Salamat kaibigan. Ang bawat salita ay hinilangan ko. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Bumalik ako sa Pilipinas. Marami ang nagbawal, marami ang natakot para sa aking buhay. Ngunit, paano ko mapapagaling ang may sakit kung malayo ako sa pasyente? Paano ko matutuklasan kung bakit wala ng liham galing sa aking minamahal na si Leonor? At nais kong makita kung ano ang naging epekto ng aking mga isinulat sa aking bansang sinilangan. Sa aking pagbabalik sa Pilipinas ay naitatag ko ang La Liga Filipina, isang reforma na magbibigay proteksyon laban sa karahasan at kawalan ng katarungan. Dinala ako sa dapitan bilang isang ipinatapon, ngunit pinili kong gawing pagkakataon ang aking kalagayan upang maglingkod. Sa dapitan, ginamit ko ang aking kaalaman upang maglingkod sa kapwa. Ang edukasyon ang aking sandata at ang paglilingkod ang aking misyon. Doktor! Ano ang iyong nais? Mahina ako kung makawin ako sa Barcelona. Tatanggapin ko kung ano ka pala. Ang hukuman ay nagpasya ng parusang kamatayan. Hindi ako kasangkot sa paghihimagsik. Ako ay naghangad ng mapayapang reforma. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso at higahin kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan. Consumatombe. Nang may kapal, bigay sa aking talino, sa mabuti
buhay na inialay hindi sa dahas, kundi sa pagmamahal sa bayan. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin na ang tunay na tapang ay nasa panindigan, edukasyon at pagkakaisa. Ngayon, kayo naman ang susunod sa kanyang mga pangarap. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan.